Tama ka at magandang obserbasyon yan. Si Martin Luther ay nag-alinlangan talaga sa Aklat ni Santiago noong una at hindi niya ito tinanggap ng buo bilang kasing antas ng ibang aklat ng bagong tipan. Ngunit mahalagang unawain kung bakit at paano nagbago o lumambot ang kanyang pananaw kalaunan. Narito ang detalyadong paliwanag. Oo, pinagdududahan ni Luther ang Aklat ni Santiago. Sa kanyang unang salin ng Biblia sa Aleman, New Testament, 1522, tinawag niya ang Epistle of James na, open quote, eine rechte Strohherrn Epistel, isang tunay na epistle of straw o sulat na parang dayami. Close quote. At sa kanyang paunang salita sa aklat, sinabi ni Luther, open quote, hindi ito mayroong angkin ng karakter ng ebanghelyo sapagkat hindi ito nagtuturo ng Kristo ni isang salita tungkol sa kanyang pagpapakasakit, pagkabuhay o espiritu. Kaya para kay Luther, tila mahina sa ebanghelyo si Santiago, parang dayami kumpara sa ginto ng mga sulat ni Pablo gaya ng Roma at Galatia. 2. Mga dahilan ng kanyang pagdududa. Tila salungat kay Pablo. Sinabi ni Pablo, tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng mga gawa. Samantalang sinabi ni Santiago, ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Santiago 2:4. Kaya inisip ni Luther na magkasalungat sila. Walang malinaw na mensaheng tungkol kay Kristo. Hindi binanggit ni Santiago ang pagkamatay at pagkabuhay muli ni Jesus, kaya para kay Luther, tila hindi sentro si Kristo sa sulat. Ayon sa kanya, hindi apostolikong aklat. Pinagdudahan niya kung tunay bang si Santiago na kapatid ng Panginoon ang may akda, kaya't nagkaroon siya ng duda sa pagiging inspiradong kasulatan nito. Ngunit hindi niya tuluyang itinapon, bagamat nagduda siya, hindi niya inalis ang aklat ni Santiago sa kanyang Biblia. Inilagay lamang niya ito sa hulihan ng bagong tipan, kasama ng Hebreo, Judas, at Pahaleps, mga aklat na tinawag niyang mga may mas mababang antas ng katiyakan. Sa madaling sabi, tinanggap niya ito bilang bahagi ng Biblia, pero may reserbasyon o mababang tingin. 4.4. Paglipas ng panahon. Habang lumipas ang panahon, ang mga protestante pagkatapos ni Luther ay hindi na sumunod sa kanyang pagduda. Tinanggap nila ng buo ang aklat ni Santiago bilang bahagi ng inspiradong salita ng Diyos. Ngayon sa lahat ng Protestant Bible, kasama pa rin ito sa 66 aklat ng canon, pantay sa iba. Buod, aspeto, Martin Luther, mga sumunod na protestante. Tingin sa Santiago, Epistle of Straw, mahina sa Ebanghelyo, bahagi ng inspiradong salita ng Diyos. Pagdududa o pinagdudahan ang pagka-apostoliko at mensahe nito. Tinanggap bilang tunay na apostolikong sulat, aksyon. Hindi tinanggal, pero inilipat sa hulihan ng NT. Ganap na isinama sa kanon. Gusto mo bang ipakita ko rin ang mismong bahagi ng sulat ni Luther sa Aleman at Tagalog na sin kung saan niya tinawag na Epistle of Straw ang Santiago? Narito mismo ang bahagi ng isinulat ni Martin Luther kung saan niya tinawag na Epistle of Straw ang aklat ni Santiago kasama ang salin sa Tagalog para malinaw. Original na sipi, Aleman 1522, Preface sa New Testament ni Luther. Open quote, ich halte es für eine rechte stroherne Epistel, denn sie hat nichts von der Art des Evangeliums an sich. Salin sa English, open quote, I consider that it is truly an epistle of straw, for it has nothing of the nature of the gospel about it. Salin sa Tagalog, open quote. Itinuturing ko itong isang tunay na sulat na parang dayami, sapagkat wala itong taglay na diwa ng ebanghelyo. Close quote. Paliwanag. Sa panahong yon, 1522, nagsusulat si Luther ng paunang salita para sa kanyang German translation ng New Testament. Doon niya inihayag ang kanyang pag-aalinlangan sa ilang aklat, lalo na sa Santiago, Hebreo, Judas at Pahayag. Ang dahilan niya ay, open quote, walang malinaw na turo tungkol kay Kristo at sa kanyang biyaya, close quote. Ngunit tandaan, hindi niya sinabing hindi ito dapat nasa Biblia, kundi mahina ito kumpara sa mga aklat na malinaw ang mensaheng ebanghelyo, gaya ng Roma, Galatia, Juan at 1 Pedro. Kaya nga inilagay niya si Santiago sa pinakadulo ng kanyang New Testament bilang tanda ng pag-aalinlangan pero hindi tinanggal. Sa paglipas ng panahon, ang mga sumunod na teologo protestante ay nagsabing, open quote, bagaman may agam-agam si Luther, ang aklat ni Santiago ay hindi salungat kay Pablo. Pareho nilang ipinapakita ang dalawang aspeto ng tunay na pananampalataya. Close quote.
Kaya ngayon kasama pa rin si Santiago sa lahat ng Protestant Bibles at tinuturing na salita ng Diyos. Gusto mo bang totoo na mahigit 1,000 taon nang nakakumpleto at kinikilala ang Biblia bago pa man lumitaw si Martin Luther noong ika-16 na siglo? Pero mahalagang linawin kung ano ang ibig sabihin ng nakumpleto at ano ang tinanggal ni Luther. Tingnan natin ng malinaw, par. 1. Matagal ng buo ang Biblia bago si Luther. A. Bagong Tipan, ang 27 aklat ng Bagong Tipan, Mateo hanggang Pahayag, ay nakumpleto na noong ika-4 na siglo, taong 367 AD. Sa Athanasius Easter Letter, 367 AD, nabanggit na ang listahan ng mga aklat na pareho sa ginagamit natin ngayon. Kinumpirma ito ng Konseho ng Hippo, 393, at Konseho ng Carthage, 300 AD, na opisyal na nagtakda ng canon o listahan ng mga aklat ng Biblia. B. Lumang Tipan. Ginamit ng mga unang Kristiyano ang Greek Septuagint. Isang salin ng lumang tipan na ginamit din ni Jesus at ng mga apostol. Kasama rito ang mga tinatawag nating deuterocanonical books, Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, 1-2 Maccabees, at mga dagdag sa Esther at Daniel. Ang mga aklat na ito ay kinilala ng mga Kristiyano bilang bahagi ng Biblia sa loob ng mahigit 1,000 taon bago pa man nagkaroon ng Protestant Reformation. Number 2, si Martin Luther. At ang pagbabago. Nang lumitaw si Martin Luther noong 1515 AD, ang Biblia ay buo na, parehong ginagamit ng Katoliko at ng buong simbahan. Ngunit nang isalin niya ito sa Aleman, gumawa siya ng ilang pagbabago sa pagkakasunod at sa papagtanggap sa ilang aklat. Sa Lumang Tipan, inalis ni Luther sa pangunahing bahagi ng Lumang Tipan ang 7 deuterocanonical books dahil hindi sila kasama sa Hebrew Bible ng mga Hudyo. Nilipat niya ang mga ito sa isang seksyong tinawag niyang, open quote, Apocrypha, books which are not held equal to the Holy Scriptures yet are useful and good to read. Mga aklat na hindi kapantay ng banal na kasulatan, ngunit kapaki-pakinabang basahin. Close quote. Ang mga aklat na tinanggal o inilipat niya ay 1. Tobit, 2. Judith, Wisdom of Solomon, 4. Sirach, 5. 6. 1 Maccabees, 7. 2 Maccabees, mga dagdag sa Daniel at Esther. B. Sa Bagong Tipan, hindi niya tinanggal pero pinagdudahan niya ang Hebreo, Santiago, Judas, Pahayag. Inilagay niya ang mga ito sa hulihan ng kanyang Biblia bilang mas mababang antas ng inspirasyon. Number 3. Ano ang ibig sabihin nito sa kasaysayan? Panahon, pangyayari. 1st to 4th century, nabuo na at tinanggap ng simbahan ang mga aklat ng Lumang at Bagong Tipan. 393 to 397 AD, mga konseho ng Hippo at Carthage, pinagtibay ang 46 OT plus 27 NT, 73 aklat. 405 AD, isinalin ni St. Jerome ang Latin Vulgate, ang opisyal na Biblia ng Simbahang Katoliko. 1517 AD, nagsimula ang Protestant Reformation ni Martin Luther. In 1534 AD, isinalin ni Luther ang Biblia sa Aleman, inilipat ang 7 deuterocanonical books sa Apocrypha. 1546 AD, Council of Trent. Muling kinumpirma ng Simbahang Katoliko ang 73 aklat bilang opisyal na canon, bilang tugon sa mga pagbabagong protestante. Buod, higit 1,000